Pag sinabing wala na akong pera, kawawa naman ako, magkano ba naman ang bulsa mo? 500 na lang eh. Hindi ka pa ba masaya nun? Yung iba nga ito na lang, last money ko na to, 1,000. Buti nga ikaw may 1,000, ako wala eh. Di ba? Minsan parang ang tingin natin sa sarili natin, kaawa-awa tayo kasi yun lang yung halaga na meron tayo. Pero sabi dito, katuwaan ng kanilang malabis na karukhaan. Sabi sa Ingles, deep poverty. Meron po ba ritong nasa malabis na karukhaan na miyembro? Tingin ko wala. Pag tiningnan ko kayo. Wala naman po siguro ditong nakatira sa mga tinutulak na kariton. Wala po sa itsura nyo at hindi ako maniniwala. Ang gagara ng bihis natin. Amen? Tapos sasabihin natin, Pastor, mahirap lang ako. Huwag mo akong lokohin. Hindi ako pinanganak kahapon. Lahat tayo ay hindi nasa ganoong kalagayan. But the churches of Macedonia, ang sabi diyan, and their deep poverty. Yun ang pinakamatinding salita doon na malabis na karukaan ay sumagana ang kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Imagine, kahit na naghihirap, pero pagdating sa gawain ng Diyos, yung puso nila handang magbigay. Pero mo mahirap ka na nga eh. Magbibigay ka pa. Doon mo nga masusubok yung pananampalataya mo at kung paano naman ang Diyos kikilos sa buhay mo. Tandaan mo, hindi mo masusubukan ng kapangyarihan ng Diyos kung ang bibigay mo lang ay yung sobra sa buhay mo. Hindi mo makikita yung blessing ng Panginoon doon. Masusubukan mo ang Panginoon kapag nasimot ka at nawalan ka. Doon ka magkakaroon ng pananampalataya. Pero hindi minsan naman inaalaw ng Diyos sa buhay natin yan eh. Tama? Hindi naman pinapaintulutan ng Panginoon sa panahon natin ngayon na para bagang ubus-ubus ka at kawawa ka, uuwi ka ng simbahan na wala kang matirang pera. Kung minsan nga, mas marami pa rin ang laman. Amen? At ang masaklap pa nito, mga kapatid, pag lalabas tayo, marami tayong dalang pera, pero pag sa church, yun yung pinaka-least na pera ng daladala mo. Okay? Mali. Tingnan niyo po, sa verse number 3, for their power ay by record, yea, beyond their power. Sabi po sa Tagalog ng higit sa kanilang kaya. Amen? Ay nagsiabuloy sila sa ano raw? Sa sariling kalooban. Higit na. Dahil nasa deep poverty sila, ibig sabihin mga kapatid, wala na silang kakayahan, pero hinigitan pa nila yung kanilang kahinaan, pinalakas pa nila, pinasaganaan pa nila, at mas lalo silang nagbigay sa Diyos at sa gawain. Amen? Yung tipong wala ka na, pero ibibigay mo pa. Yung tipo bagang huli na, pero ipagkakaloob mo pa sa Panginoon. At yun yung naging kalagayan ng mga mananampalataya. And then sabi pa sa verse 4, na lubhang ipinamamanhik sa amin tungkol sa biyayang ito, at sa paikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. Verse number 5. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang ano raw? Sarili. Hindi ka magiging cheerful giver hanggat hindi mo unang ibigay ang buhay mo sa Panginoon. At sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Hanggat hindi ka sumusuko at sinusuko mo ang buhay mo sa Panginoon at lahat ng bagay na meron sa iyo na pag-aari din naman ng Panginoon, hanggat hindi mo yan isinusuko, hindi ka makakapagbigay parangal sa ating Panginoon. Sa parehong tanda nung panahon ng lumang tipan, sa pamamagitan ng tagubilin ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moses, ang banal na Israel ay kanilang isagawa ang pagbibigay sa iba't ibang uri, mga kapatid. Mula sa kanilang mga ikapu, okay? Mula sa kanilang mga tithes, sa mga income, mga kapatid, kanilang kinikita, sa mga mapagkukunan hanggang sa, mga kapatid, doon sa kanilang first fruits, sa increase offering, sa free will offering, and even sacrificial offering. Lahat ng klaseng offering meron sa Old Testament. At yun, ibinibigay yun ng mga tao during the Old Testament. Sa atin, nakala natin, cheerful giver na tayo pag nagbigay tayo ng tithes. Wala pa yun. Hindi ka pa masasabing cheerful giver. Hindi ka pa masasabing generous sa Panginoon kapag ang binabalik mo lang Sunday after Sunday is your tithes.
Binabalik mo lang yung bahagi ng Diyos at yaan ay banal. At hindi mo yaan pa pwedeng baguhin. Ang tithes is non-negotiable. Okay? Non-negotiable yan. Fix yan 10%. Hindi ka pa pwedeng sumobra, hindi ka namin pa pwedeng magkulang. Non-negotiable. Yan yung sinasabi, pero meron pang mga kaloob na ginagawa ang mga Israelita noon, pero sa kabila noon, nung natutunan nila, mas lalong sumasagana ang biyaya at pagpapala ng Diyos. At tiyak na ibinigay ang buong bansang Israel sa lahat ng mga handog na ito sa Panginoon, hindi lamang dahil sa kanilang pagsunod sa batas, kundi dahil hinubaran nila ang kanilang puso upang magbigay. Diba sabi nga, kapag tayo po bilang mga tao, mostly, ang tao, makasarili talaga. Sa picture nga lang, diba? Yun yung pinakamadaling example eh. Pag sa picture taking, sa group picture, ang una mo nga hanapin, sarili mo eh. Mas inuuna natin ang sarili natin sa Diyos. Pero huhubaran natin yung sarili natin. Kailangan una muna ang Diyos bago ako. Kailangan nating matutunan kahit nasa pangit tayong kalagayan. Sabi ko nga po dati nung panahon ng pandemya, kasi after ng aming church organization, lahat ng support namin wala. Alasyon, pati sa Marilao. Pero after po noon, nagkaroon ng pandemya. Sabi, pambira, sabi parang mali yata yung pag-organize natin tagilid tayo Pero dahil po doon sa pangangailangan, nakita ng mga mananampalataya, natuto at tumakbang sa pananampalataya, ang nangyari po ay during the pandemya, yun po yung pinakamataas naming giving. Tapos yung refrigerator po namin, hindi po nauubusan ng pagkain yun. Hindi na namin alam kung paano ubusin. Kasi yung mga tao, kahit nasa kahirapan, wala silang mga kapatid, mga trabaho, at naranasan natin yun, yung kasagsagan. Pero yung mga membro, hindi nila alam kung saan nila nakukuha at kung paano sila nagkakapera during that time. Pinuprovide ng Diyos yung bawat pangangailangan. At minsan, mga kapatid, doon natin makikita gaano ba tayo nananampalataya sa Panginoon, lalo tigit pagka wala na tayo. Kasi pag meron, parang walang faith doon eh. Kasi kaya mong ibigay yun eh. Pwede mong maibigay yan kasi marami ka pang tira. Paano kung wala ka na? Exodus chapter 35, medyo marami lang po tayong talatang babasahin. Verse number 20 to 29. And all the congregation of the children of Israel departed from the presence of Moses. And they came, everyone whose heart stir him up. Sabi po dyan. And everyone whom his spirit made what? Willing. Amen? And they brought the Lord's offering to the work of tabernacle of the congregation and for his service and for the holy garments. Alam niyo po yung ating mga inihahandog, diyan po napupunta, wag na kayong magtaka. Pastor, wala naman po tayong templong ginagawa ngayon eh. Yung mga pangangailangan dito sa ating simbahan. Nagbabayad ng kuryente, nagbabayad ng tubig. Sabi pa nga diyan, brought the Lord's offering to the work of tabernacle. Gusto nyo ba isang Sunday, hindi kayo naghahandog sa Panginoon ng tama at nagpaparangal ng Diyos sa tama? Sabi po, so ba't wala pong kuryente? Hindi tayo nakabayad eh. Tama? Gusto nyo ba isang Sunday? So ba't wala po tayong electric fan? Nagtitipid kasi wala tayong offering ng Sunday. Magtiis kayo. Di ba kapag tayo po yung walang budget sa bahay, sasabihin, Nay, bakit tuyo lang? Tuyo yung budget eh. Wala eh. Hindi mo ma-enjoy ngayon. Pero ang sabi dito, yung mga tao, yung mga Israelita, they brought, sabi sila'y nagdadala willingly. And sabi diyan, everyone whose his spirit made willing and they brought the Lord's offering. Kaya naniniwala ako sa church namin, tinuturo ko, hindi dapat nag-o-offering sa labas. Hindi tayo nagpipraise tapos hihingi tayo ng offering. Dinadala yun sa templo talaga. At yung handog natin, yung ating representasyon, kung paano naman tayo pagpalain ng Diyos. At ang sabi dito, to the work of the tabernacle, of the congregation, and for what? His service, and for the holy garments. Yun yung mga pangangailangan ng mga high priest. Yung gamit. Kaya kapag hindi rin tayo nagandog sa Panginoon, kawawa rin yung mga naglilingkod sa Panginoon.
Di ba, hindi ba natin minsan naiisip, paano kaya sila, pastor? Paano yung needs nila kung hindi tayo nagiging faithful when it comes giving? Paano sila makakapaglingkod? Paano sila makakapangaral? Paano sila makakabisita? Kung hindi maipoprovide yung pangangailangan ng simbahan. Amen? Verse number 22. And they came, sabi po dyan, both men and women, lalaki at babae. Amen? As many as were willing-hearted, and brought bracelets and earrings and rings and tablets. Pati pala tablet, meron na no? All jewels of gold. And every man that offered an offering of gold unto the Lord. And every man with whom he was found blue and purple, scarlet, and fine linen, goat's hair, and red skin of rams, and badger skin brought them. Everyone that did offer an offering of silver, brass brought the Lord's offering, and every man with whom he was found shitting wood for any work for their service brought it. And all the women that were wise-hearted did spin with their hands. Pati yung mga babae, no, yung talagang kaalaman, ay may ginamit din nila. At ang sabi dito, and brought that which he had spun, both of blue and of purple and scarlet and fine linen, and all the women whose hearts stirred them up in wisdom spun goat's hair. Ito pala yung trabaho ng mga kababaihan. Magagaling sila pagdating sa pananahe. And the rulers brought an onyx stones and stones to be set for the ephod and the breastplate, and spice of oil and light for the anointing oil, and for the sweet incense. And the children of Israel a willing offering unto the Lord, every man and woman whose heart made him willing to bring to all or for all manner of work, which the Lord had commanded to be made by the hand of Moses. So dito makikita po natin, alam niyo po ba, kung babasahin po natin yung paatras, yun sa talata po na yan sa Exodus, bago sila magkaroon ng mga earrings, bracelet, yung mga golds, yung mga precious stones, wala naman talaga sila niyan eh. Yung mga Israelita po, mga ano lang yan, nagbubungkal lang yan, nagtatanim. Alam niyo po ba kung bakit sila nagkaroon yan? Sa Egypt. Tama? Nung pinaalis sila ng Panginoon, at yung mga nangamatay, yung mga Egyptian, yung mga mamahaling damit, abay, kuhanin na natin yan. Yung mga gold, ito yung pagpapagal natin nung tayo ay naging alipin. Okay? Dinala yun, at yun din yung ginamit na resources ng Panginoon, pinakuha ng Panginoon sa kanila yan, at yun din pala yung dahilan para gagamitin nila sa paghahandog sa Diyos. Sa panahon po natin, hindi naman tayo namumulot ng mga ganun na. Meron na po kayong mga trabaho. Meron na kayong mga source of income na pwede nyong gamitin at ihandog para sa tabernakulo, sa church, mga kapatid, upang maging pagpapala at punuan ang gawain ng Panginoon. Eh, mas mahirap po siguro kung magbibigay kayo ng relo. Magbibigay kayo ng mga gintot pilak nyo. Abay, mas maganda. Eh, saan po dadali? Ibibenta rin yan. Kung gusto nyo. Amen? Pero mga kapatid, meron na tayong cash. Yun yung mga resources that we have na ginamit ng Panginoon na binigay sa atin ng Diyos para punuan ang pangangailangan ng simbahan. Hindi natin pa pwedeng iasa ang pangangailangan ng church sa labas. Church, huwag kayong aasa dahil may nagsosupport, may nagbibigay kahit saan. Kahit sa pastor, hindi nyo pa pwedeng iasa kay pastor lahat ng pangangailangan ng simbahan. Kung merong magpuprovide ng pangangailangan ng church at sa pastor, kayo pong mga miyembro. Huwag nyo iasa na, pastor, meron namang support yan sa mga kapatid. Huwag nyo isipin. Ako po may mga hipag na nasa abroad. Isa seaman, tapos dalawa Dubai. Pero never kaming nangingi sa kanila at sinasabi namin doon sa mga miyembro namin, may support kami, wala. Actually, wala nga kaming support. Di kami sinusupport. Bakit? Miyembro sila ng SBBC Baliwag. At yung mga kapatid niya, sabi nga nila, minsan, dyan na lang kaya namin dalhin yung tithes and offering. Wag, susumpain kami. Kung gusto niyo maging blessing sa amin, magbigay na lang kayo ng love gift. Pero hindi kami nangihingi sa kanila lagi.
Kung merong ibibigay, praise the Lord. Kung wala, praise the Lord. Aasa kami sa Diyos. Pero hindi namin inalaw yung mga tao sa labas, sila ang magpo-provide ng pangangailangan ng simbahan. Bakit? Kahihiyan yun eh. Kahihiyan para sa isang simbahan. And the grace of giving teaches us, the believers, two things. Na ang Diyos ang may karapatan at magmamayari at pinuno ng kanilang buhay. Tandaan po natin, ang Diyos ang nagmamayari ng lahat ng meron sa atin. Kahit yung buhay mo. Kahit yung buhay ko. Isang iglap lang pwedeng kuhanin ng Panginoon. Yung bawat buhay natin. Pero dapat nating ma-recognize ang Diyos ang nagmamayari nito. Hindi ikaw. Pinamahalaan lang tayo. Tandaan natin, steward lang tayo ng Diyos. Pinagkatiwalaan lang tayo, pinamahalaan lang tayo, pero wag mong aangkinin kung ano ang meron sa'yo. At ang sabi diyan, lahat sila ay mayroon na maging posible lamang sa pamamagitan ng biyaya. Kung bakit nai-enjoy natin ngayon yung mga pagpapala at yung mga bagay na meron sa atin kasi pinagkatiwalaan lang tayo ng Diyos. Pangalawa, na ang mga mananampalataya ay dapat nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay ng papagbigay. Amen? They must give that God has commanded them to give. And they must give generously from the heart. Cheerful givers who gives God lovingly. Kung magiging cheerful giver ka, mga kapatid, then we must give lovingly. Kung nagmamahal ka, di ba, ganun din eh. Hindi ka pa pwedeng magmahal na hindi ka nagbibigay. Isang malaking kahibangan at joke-joke, sasabihin mo, nagmamahal ka na hindi ka nagbibigay. Kaya wag sabi ko nga po sa mga young people, wag kayong maniniwala na mahal lang kayo niyan. Prove the sincerity of your love. At ganun din sa Diyos. Kung ikaw'y cheerful giver at gusto mo maging cheerful giver, then gives to God lovingly. Pag magbibigay ka sa Kanya, dapat may kasamang puso, may kasamang pagmamahal. Who gives God liberally, may kalayaan. Pangatlo, who gives to God consistently. Tuloy-tuloy. Huwag paundap-undap, huwag papatay-patay. Huwag yung nagbigay ka ngayong Sunday sa Sunday, wala na. Next year na ako magbibigay, nabigay ko na eh. Hindi ganun ang pag-ibig at cheerful giver. Continual, mga kapatid. Kaya nga what is cheerful giving according to the Word of God? Tingnan natin. Dito po tayo mag-uusap. What is cheerful giving according to the Word of God? 2 Corinthians chapter 9, verse number 7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Not grudgingly. Pansinin niyo po yung salitang not grudgingly. Number 1, what is the cheerful giving according to the Word of God? Number 1, cheerful giving is a matter of attitude. Sabi doon, not grudgingly. Hindi ka nagbibigay kasi napilitan ka lang. Tandaan niyo po, every time kung magbibigay ka, napipilitan ka lang, wag na. Hindi makakapagbigay parangal sa Diyos. Huwag niyo pong gagawin na magbibigay kayo sa church kasi naawa kayo. Sige na nga, magbibigay na ako kasi kawawa naman yung gawain namin. Walang parangal doon mula sa Diyos. Diba? Parang walang pinagkaiba yan sa isang batang kalabit-tingi. Ate, akin na lang yan, yung iniinom mo, ate, kukulitin ka eh. Tapos dahil naawa ka at naiinis ka na, sige na nga, ito na nga, sa'yo na nga. Hindi yung iba yung nagbigay ka, na binili mo, na maayos, and then iahandog mo sa kayo. Ito, para sa'yo. Hindi worthy sa'yo yung leftover. Hindi yung napipilitan ka lang, tira na nga, napilitan ka pa. Parang hirap naman nun. Diba? Nagbigay ka na nga lang ulam sa kapitbahay mo, tira na lang, naku, dapat pala sa aso na lang natin pinakain. Nang hinayang ka pa eh, no? Pero sabi dito, not grudgingly. Cheerful giving is a matter of attitude. Pinag-uusapan natin dyan kung sino tayo at ano tayo pagdating sa pagbibigay. Doon malalaman kung sino ka when it comes cheerful giving. Makikilala ang isang tao eh. Tingnan niyo po, minsan, ito yung nakakalungkot. Ang mga mananampalataya pagdating sa Panginoon, minsan nagiging madamot. Pero pag sa labas, galante. Bili dito, bili doon, gasta rito, gasta roon. Minsan galante sa buhay,
Wala naman pong masama doon. Don't get me wrong. Wala pong masama na may enjoy mo yung pagpapala ng Diyos. Pero sana, unahin mo muna ang Panginoon bago mo lustayin yung pagpapalang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ihiwalay mo muna. Tsaka ka mabuhay kung ano yung tira. Kaso sa atin, baliktad minsan. Kaya wala na tayo pagdating sa Panginoon. Kaya minsan masakit na pag nagbigay kayo, muling pera ko na to, inubos mo kasi. Amen? Kaya minsan, ang bigayan natin sa Panginoon, pilit na. Wala nang attitude. Hindi ka na masaya. Pagdating ng Sunday offering, yung iba nagsi-CR pa. Para walang tithes, para hindi yung iba, mga kapatid, kung ano ginagawa pagdating ng giving. Yung iba talagang, yung pinakalis. Kung may barya, ibibigay pa. Alam niyo po, sabi ko nga, pinag-usapan namin mag-asawa, kailan kayang gagawin ng gobyerno natin at pahihintulutan ng Diyos yung 50 pesos gawing barya? Kasi yung 20 pesos, barya na eh. Bakit? Maliit na value. Kala minsan ng maraming Kristiyano, pag nagbigay ka ng papel, malaki value. Pumunta ka sa labas, gastahin mo yung 20 pesos mo, ano mabibili mo? Pero pagdating sa church, minsan, ang hirap ibigay yun eh. 20 na nga lang, pahirapan pa eh. Amen? Mamaya po, meron po akong bibigay na magandang halimbawa sa atin. Kaya nga sabi nga, no, your attitude in giving is very important to the Lord. Kung wala yan, mga kapatid, hindi mo mapaparangalan ng tama ang Diyos kapag mali ang iyong pag-uugali when it comes giving. It is your heart that He is after, not what you can give or offer to Him. Nakatingin ang Diyos sa puso, hindi doon sa ibibigay mo. Kahit malaki ang ibinigay mo, kung hindi rin naman tama ang puso mo, hindi rin magbibigay parangal at papuri sa Diyos. Amen. Di ba naalala niyo yung widow woman, yung nagbigay ng 2 mites? Sabi ng Panginoon sa mga, sino yung pinakamalaki? Siyempre, Lord, yung supot. Kumbaga, when it comes number, talagang malaki yung supot. Yung niilagay doon sa ikapo, sa offering box. Pero yung widow woman, Maria lang yun eh. Pero sabi ng Panginoon, hindi, siya yung may pinakamalaking binigay. Bakit? Huling salapi niya lang yun eh. Wala na siyang source of income, wala na siyang kabuhayan. Pero dahil natuto, naging cheerful giver, hindi niya inalala kung paano siya mabubuhay bukas. Basta ang gusto niya, paano ko ba malulugod ang Diyos sa bagay na meron ako? Meron akong barye. Ito na lang, ibinigay ko. Naalala niyo rin mga kapatid, yung tawag dito, yung bata na mayroong 5 tinapay at 2 isda. Sabi nga, kung babasahin niyo po sa Bible yan yung typical na pagkain lang ng taong mahirap. Yung tinatawag na average, or sabihin natin average, o baka mas mahirap pa, tinapay at 2 isda. Baon niya yun sa maghapon, pero dahil nakikinig sa Panginoon, dahil nanampalataya sa Diyos yung kanyang baon nung nangailangan ang Diyos ng pagkain. Sabi nga ng isang disipulo, Lord, ano ba naman tong 5 tinapay sa 2 isda sa napakaraming tao? Sabi nga ng iba, pwede ba pauwiin mo na lang sila? Total, maghahating gabi na, doon na sila maghapunan sa kanilang mga tahanan. Pero sabi ng Panginoon, saan tayo bibili? Naghahanap. Pero salamat, merong isang binatilyo. Merong lad na sinasabi sa Bible, merong 5 tinapay at 2 isda. Dahil nung siya ay nakapakinig ng salita ng Diyos, humakbang sa pananampalataya at ibinigay niya yung kanyang baon. Yun yung pagkain niya maghapon eh. Pangkanya lang yun. Kung baga mga kapatid, pag bibili ka ng hopya ngayon ng 5 piso o 6 na piso, 5 piraso na nga lang yun eh. Dati 6 yun, di ba? Ngayon 5 piraso na lang yung nakasupot. Baon na lang niya yun eh. Tapos hahatian mo pa, kukuhanin mo pa. Dahil natuto sa prinsipyo ng Panginoon when it comes giving, hindi siya nag-atubiling ibigay yun. Kasi nakinig. Natuto. At handang ibigay kung ano ang bagay na meron sa kanya. It is a matter of attitude. Huwag mong isipin na walan ka. Tandaan niyo po, pag nagbibigay tayo sa Panginoon, huwag niyong isipin na wawalan kayo. Pero pag hindi ka nagbigay, nawawalan ka ng pagkakataon na ikay pagpalain ng Diyos.
Amen? Hindi naman, mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, lahat ibigay mo na sa akin eh. Hindi naman, meron ka pa rin. Hindi aalaw ng Panginoon, nasisimutin ka. Alam ng Diyos yung hangganan natin. Kaya meron ngang standard of giving eh. Meron nga tayong 10%. Meron pang tinatawag, mga kapatid, na tinatawag na tithes is 10%. And then the love offering, mga kapatid, kung gaano mo kamahal ng Diyos. Kaya nga sabi nga, no, not grudgingly or of necessity, for God loveth us cheerful giver. Doon papasok yung ating love offering sa Diyos. Gaano ko ba kamahal ng Diyos? Sabi ko nga lagi sa church, kung meron ka mang pinakamalaking ibibigay, eto po, kung ang bawat mananampalataya nagbibigay ng tithes faithfully, good. Pero hindi lang dapat tithes. Dapat nagbibigay ka rin ng love offering sa Diyos. At kung meron mang pinakamalaking giving, hindi yung tithes. Kasi 10% lang ng income mo yun eh. Lahat ng income. Pero kung meron mang pinakamataas na giving, hindi tithes, love offering. Yung starting point of giving kung gaano mo kamahal ang Diyos. Amen? Dapat masigit yun sa 10%. Sir, parang mabigat yan ah. Doon mo mapapatunayan kung gaano mo kamahal ang Diyos. Doon ka pa lang kasing nagsisimula magbigay. Nakuha nyo? Pag nagbigay kayo ng tithes, hindi pa kayo nagbibigay. Nagbabalik lang kayo. Huwag niyong ibig sabihin na, Pastor, nabigay ko na yung tithes ko, nagawa ko na yung responsibility ko. Hindi. Kailangan mo talagang ibalik yon. Pero mga kapatid, dito makikita, dito natin mauunawaan kung gaano ko ba kamahal ang Panginoon ayon sa banal na kasulatan na sinasabi, mga kapatid, na sinasabi po dyan sa talata na every man according as he purposeth in his heart. So let him give. Doon po yun, yung love offering. Hindi po yung kung magkano lang ang makukuha mo. Kung magkano lang ang duduk, ihahanda mo yan kasi mahal mo ang Diyos. Pero kung alam niyo po ba, kung tayo ay nakakapagbigay ng tithes and love offering sa Panginoon, bawat isa sa atin, I tell you, sagana ang simbahan. Hindi magkukulang ang church kung matututunan ng bawat Kristiyano na magbigay ng tama ng kanyang tithes at love offering sa Panginoon. Hindi mangangailangan. At yun po yung mga nakita ko rin na mga prinsipyo na nakita ko sa mga malalaking simbahan na pinagpala ng Diyos at ito rin po yung aming pinapraktis. Hindi nangangailangan, hindi na naghihikahos. Alam niyo po, there was a time na dumating din sa amin sa mission days. Pumunta rin ako, naiiya nga rin ako nun. Pastor, pwede po ba makahingi ng 500 pesos? Makahiram pala. Pupunta ako kala, Pastor, nangihiram ako. Minsan, sabi ko, kulang po kasi pambahid namin ng kuryente, tsaka mission house. Naiyaman ako, pero kailangan. Pero sabi ko, no, bakit darating yung panahon na ganito? Pero mga kapatid, minsan puputulin ng Diyos yan at tuturuan tayo ng Panginoon para hindi na magpatuloy nung ganung gawain. Kasi may prinsipyo naman ang Biblia na napatunayan na ng maraming mga simbahan, ng maraming mga Kristiyano, kung matututunan lang natin yung cheerful giving attitude. Hindi maghihikahos ang gawain ng Panginoon. Ano ho? Kaya nga sabi nga puro tayo sa matter of our giving. Hindi siya nakatingin doon sa ihandog mo. Ang tinitingnan ng Diyos yung puso mo. Okay? Yun ang hangad ng Panginoon. Nagbibigay ka ba dahil sa pag-ibig mo o sa sama ng loob? Habang ikay nagbibigay ka sa gawain ng Panginoon, nagrereklamo ka ba o nagmumurmur ka? O nagmumura ka pa? Pampira, sayang nga. Wag. Pangit na pag-uugali. Yun, sayang naman yung 500, pang milk tea ko yun eh. Pang Starbucks ko yun, tapos, di ba? 2 milk tea na yun eh, maghapon eh. May Jollibee pa yun, tsaka McDo. Minsan nangihinayang tayo pag nag-aandog tayo ng ganung halaga, yung nakaganon. Pero pagdating mo sa mall, walang value yun. Amen? Kaya nga sabi nga, cheerful givers give simply because they love the Lord and they want to honor Him in their lives. Amen? Ginagawa ko to kasi gusto kong parangalan ng Panginoon. Huwag tayong maging madamot sa Diyos. Lahat ng meron sa atin galing sa Kanya. At ang isa sa pinakamahirap, pagdamutan ka ng Diyos ng pagpapala dahil naging madamot ka sa Kanya. Tandaan natin, lubos ilang nagmamalasakit sa gawain ng Diyos at sa mga kaluluwa ng mga tao, gustong-gusto nilang magtrabaho para sa paglago at pagpapalawak ng karya ng Diyos na maging kaisa sa buong simbahan sa pag-abot
sa buong mundo ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ibinigay nila ng walang pag-iimbot ang kanilang mapagkukunan upang ang simbahan ay maging tagumpay at magbisa sa kanyang patotoo sa Ebanghelyo, hindi lamang sa kanilang sariling komunidad, kundi sa maging pinakadulo ng mundo. Diba mas maganda? Nakakapagtayo tayo ng mga magagandang tahanan ng Panginoon. Yun yung patunay na ang Panginoon ay buhay. Sabi ko doon sa church, hamon ko, church, nakakahiya pag nakakamiss tayo ng bayad sa lote, ha? Walang dangal doon, walang patotoo. So, nakikita nila, naku, due date na, ito na si Judith. Diba? Yung katapusan, magbabayad na uli kami ng monthly bill. Nagbabayad po kami ng monthly bill doon sa property, almost 19,000 a month. Wala pa po yung pagkain namin doon, yung mga pero mga kapatid, sa biyaya po ng Panginoon, nakakabayad. Malapit na po kami makaisang taon. October na makakaisang taon. Tapos mag-i-start na po kami by January, sama niyo po sa panalangin. Makapagtayo po kami ng temporary na building para doon kami sumaba. Ang bahay-sambahan po namin ngayon, kalahati lang nito. Parang sila lang yan, 4 na upuan o 5 upuan. Ito po ko. Tapos yung bahay, ganyang kataas. Yung kisame na yun, ha? Pagka medyo merong pambiga, untog na kami. Yung isang preacher ko, ang tangkad Kaya purbukol kami pag Sunday. Pero bakit namin ginagawa yon? Doon kami nagtitiis. Kasi darating yung panahon, gusto naming maparangalan ng Panginoon, at doon kami, at ito yung magandang patotoo ng pananampalataya sa Diyos, hakbang. Wala po kaming mga miyembrong mayayaman. Mostly nga po, sabi ko nga po sa inyo, puro artista lang Pa-extra-extra lang. Mamaya po, meron po akong ipapakitang video at naway sana po yung maging pagpapala. Kaya hindi po masama dapat o mabigat sa loob yung ating pagbibigay. It is a matter of attitude. Number 2, cheerful giving is a matter of instruction. Instruction. Amen? Malakay chapter 3, verse number 10. Alam niyo na po yan. Bring you all the tithes into the storehouse. Tama? That there may be meat in mine house, and food be now wherewith saith the Lord of hosts, if I will open the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall be no room enough to receive it. Ang Biblia po ay nagtuturo at naghihikayat sa bawat mananampalataya ng Panginoon na dalhin, okay? At ibigay ang lahat ng kanilang ikapu. Lahat. Pastor, paano po ba kung ang trabaho ko 3? Dapat yun, may kanya-kanyang tithes and offering. Amen? May nagtanong sa akin isang preacher ko, Pastor, ako lang po breadwinner sa aming pamilya. Pag ako po ba nagkaroon ng tinatawag na sweldo at kakaltasan ko po ba ng tithes and offering? Oo. Pag binigay ko na po sa misis ko, income niya na yun. Kukuhanan din niya yun ng tithes and offering. Paano, Pastor, pag binaunan ko pa yung anak ko? Yung anak mo rin, yun din yung source of income niya, kukuha rin siya ng tithes and offering doon. Kahit iisa lang yung pinagmulan. Pero alam niyo kung ano makikita natin doon? Yung pagpapala ng Diyos, hindi lang sa'yo. Pati sa kanila, merong individual blessing na ibibigay ang Diyos. Kasi yung sabi ko nga nung nakaraan, yung kaligtasan nga, individual Kahit yung paghahandog, individual din. Tama? Kaya nga sabi nga, hindi pa pwede, yung offering ng tatay, offering din ng anak, offering din ng asawa. Magkakaiba yun. Kasi lahat tayo individual na haharap sa Diyos isang araw. Kaya nga sabi nga, yan yung pinapakita sa atin ng Panginoon, ang kanyang ikapuatandog para sa matugunan ang bawat pangangailangan ng iglesia, dapat maunawaan at pahalagahan ng isang tao ang pagbibigay bilang tagubilin mula sa Panginoon na laging kasama ang pangako na mga probisyon at pagpapala ng Diyos. Ang Diyos po, mga kapatid, ay hindi nagbibigay ng anumang tagubilin o utos sa pagbibigay ng hindi niya ginagawang magagamit ng kanyang mga mapagkukunan para sa lahat ng kanyang masayang nagbibigay. Bago po tayo utusan ng Diyos, siya muna ang unang naging magandang halimbawa. Bago niya ituro yon, pinapakita muna niya yon sa mga tao at sa mga disipulo niya. So therefore, there is no reason para hindi rin natin dapat gawin yon.
Kasi mismo ang Panginoon, siya mismo ang pinakamagandang halimbawa. Kaya dapat natin maunawaan yan na walang problema, mga kapatid, kung maunawaan ninyo na walang problema sa Panginoon pagdating sa pagpapala sa kanyang mga anak, ang problema at karaniwan na nasa atin na. Wala pong problema sa Diyos pagdating sa pagpapala at probisyon. Ang nagiging problema lang kung paano tayo mapapangasiwaan natin yung mga binigay at pinakatiwala sa atin ng Diyos. Ito yung ating mga puso, ang ating salubin at pagsunod. Kung patunay natin, kung papatunayan natin na ang Diyos sa pamamagitan ng ating bukas palad, dapat na pagbibigay, kung gayon man, ang buhay ng isang mananampalataya kay Kristo ay palaging mapagbigay, kung gayon ang kanyang pagpapala ay dadaloy at magiging sa ating buhay. Hindi lang po ito, mga kapatid, yung pangangaral para makinabang ang simbahan at ang lingkod, para makinabang tayong lahat. Kasi nasa Bible eh. During that time, yung mission days ko rin, natatakot din ako magturo when comes giving eh. Kasi sabihin, mukhang pera naman to si pastor. Pera. Kami po, pag nagturo po kami ng cheerful giving tsaka first fruits sa buwan, ginugulpi ko po yung mga membro sa giving para mag-sink in sa kanila. O nga, kailangan. Inuulit-ulit ko yon. Bakit? Hanggat hindi mo napapractice yan at kapag na-practice mo na yan, kailangan pa rin ituro ng ituro. Kailangan pa rin i-remind ng i-remind. Hindi ibig sabihin, narinig mo na ng isang beses, magagawa mo na yon. Kailangan pa ulit-ulit. Kaya pag alis ko po rito, tiyak uulitin pa po ito. Bakit? Para ma-practice mo, para magawa mo, para ma-remind ka palate. Diba? Hindi, pastor, kaka-preach lang ng giving kaka-preach lang niya. Hindi mo kasi ginagawa eh. Hanggat hindi mo ginagawa, hindi titigil ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ganon din sa pag-aakay ng kaluluwa. Ilang beses na tayo nakakarinig ng evangelism, ng soul winning. Hanggat hindi mo ginagawa, hindi titigil yung ganung pangangaral. Hanggat hindi mo ginagawang naglilingkod sa Panginoon, hindi ka umaawit, hindi ka nangangaral, hindi titigil ang mga pangangaral na ganun. At kapag nagawa mo yan, meron naman panibago na ituturo sa atin ng Panginoon para patuloy mong magawa. Walang humpay yan. Titigil lang tayo kapag kinuha na tayo ni Lord. May nagtanong kay Pastor Bush dati, kwento sa amin, Pastor, kailan po tayo magtitigil sa pagbibigay? Tinanong ng isang miyembro dati kay Pastor Bush, yung kinuwento sa amin, kailan tayo titigil magbigay? Sabi, titigil lang tayo pag kinuha na tayo ni Lord. Pero alam niyo, pagdating sa langit, magbibigay ka rin. Kaya yung ginagawa mo rito sa lupa, pinapractice mo lang yan pagdating mo sa langit. Kaya pag dito pa lang sa lupa, sablay ka na, asahan mo sa langit, wala kang maihahandog sa kanyang parangal. Amen? Kaya ang pag-ibig ay kautusan galing sa Diyos at ito ay nararapat lamang nating sundin ng may kagalakan sa ating mga puso. It's not only a matter of instruction and motive. Number 3, cheerful giving is a matter of motive. Okay? Attitude, instruction, sabi dun sa Bible, or of necessity. Hindi lang dahil sa pangangailangan. Diba? Ano ba yung intention natin when it comes giving? Dahil ba naawa ka? Dahil ba lagi narinig mo, may daing? Hindi. Pagka ganun yung ating intensyon at ating motibo, mali. Nagbibigay ka ba dahil hindi lang ito ang tamang gawin, ngunit nagpapasalamat ka sa Diyos? Ginagawa ko to kasi nagpapasalamat ako sa Diyos. Hindi dahil naawa ako sa gawain. Lagi ko rin po sinasabi sa amin, huwag kayong magbibigay dahil naawa lang kayo, nahabag kayo. Wala na kayong choice. Huwag na lang. Kung ganun lang. At para bagang nakakaawa ang Panginoon at ang gawain, hindi. Huwag natin gagawin yan sa Panginoon. Jeremiah chapter 17 verse 10. I, the Lord, sabi ng Panginoon, search the heart and I try thy reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Sinasaliksik pa rin ng Panginoon yung ating mga puso. Kaya alam ng Panginoon yung motibo mo kapag ikay magbibigay. Hindi kayo mapag-imbot. Minsan kasi may mga Kristiyano, pag hindi ako nagbigay, kawawa simbahan. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang gawain. Kahit mawala ka, magpapatuloy ang gawain. Tandaan niyo po yan. Hindi ibig sabihin, ikaw yung pinakamalaking nagbibigay sa church at pag nawala ka at hindi ka nagbigay, maghihikahos. May provision at pagpapala ang Diyos.
mayroon siyang gagamitin. Hindi lang ikaw. Kahit nga mga bata, pwedeng gamitin ng Diyos. Alam niyo po sa amin, yung mga elementary, kagaya po nila AJ, mga kabatch niya, yan po yung mga cheerful giver sa amin, mga nagbibigay. Pag meron kami mga bisitang pastor, commitment. Sabi ko, mag-commit kayo kahit magkano, 150 pesos. Gusto ko may participation kayo. Para yung pagpapala, kasama kayo. Kaya hindi namin inaalaw, lalo pag mga misyonaryo, magdala kayo. Ano ba yung pwede nyo ibigay sa missionary, sa anak? O kaya mo bang magbigay ng wipes lang para doon sa baby? Kaya mo bang bigay ng pulbo para doon sa bata? May participation. At hindi namin inaalaw na yung bawat mga missionary, yung uwi o kaya pastor, na para bagang kawawa dahil iniwan nila at aasad na may pagpapala silang sagana, tapos uwi na walang dala. Sisikapin po namin yung pinakamainam kapag pupunta sila sa church, kung yung pinaka-the best namin. Kaya nga sabi, pag nag-mission emphasis po kami rin, natutuwa yung mga kaibigan, Sir, sa inyo lang namin nararanasan to, na ganitong mga regalo. Pag yung pastor pupunta, may anak, tatanungin namin, ilan yung asawa, ilan yung anak mo? Lahat yun, meron yun. Hindi pala. Isa lang pala. Tiya, kahit wala yung kanilang misis, kahit wala yung anak nila, may kasamang bit-bit yun. May love gift pare-parehas yun. Why? Kasi gusto po namin masaya yung missionary, masaya yung pastor na dadala. Why? Yun yung paraan eh. It's a matter of attitude, it's a matter, mga kapatid, of yung tinatawag na motive natin at instruction para maparangalan natin ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, no, ano ba yung motibo natin? At alam ng Diyos yung bawat puso ng Kristiyano. God is surely pleased when you give just like the way the Lord Jesus gives willingly, unselfishly, and honestly. Ang tanong, sino ba yung mga cheerful giver? For a believer whose heart is redeemed from all forms of covetousness and fully given to the Lord Jesus Christ, giving is no longer subject that needs to be debated on. It is the life and happiness. Yung mga cheerful giving, mga kapatid, giver, dapat maging lifestyle na natin at kasiyahan natin yon. Diba? Giving na naman. Opportunity yon. Diba? Ito na naman yung pagkakataon para ako'y magamit ng Diyos. Hindi yung, na naman yung giving, di nakakuhatin. Umiilag ba? Yung para bagang may sakit. Na naman to, naku, umuubo na naman, yan ang preaching. Dapat mga kapatid, ang isang cheerful giver na merong tamang ugali, tamang pananaw, may magandang instruction na napulot sa salita ng Diyos, tamang motibo, kasiyahan niya na siya ay gamitin ng Diyos pagdating sa pagbibigay. Yun yung masarap eh. Kaya tinan niyo po kapag natutunan ng bawat Kristiyano yan sa loob ng simbahan, hindi na po magiging issue ang giving. Hindi na po magiging issue at hindi na bihira ka na makarinig ng preaching na tungkol sa giving. Kasi natuto eh. Amen? Ano na lang gagawin? I-encourage na lang. Diba? Ibuboost na lang. Hindi na bibigyan diin. Bakit? Masaya na nagbibigay eh. Meron tayong bisita. Ganito. Ako po, pastor, ako na po bahala dyan. Minsan nag-aagawan pa yun ng maganda. Pastor, ito po yung commitment ko dyan. Hindi na kailangan eh. Kasi natutunan na. Sabi ko sa church, dahil si Pastor Belmonte, mamaya imi-meeting ko yung mga member. Sabi ko, church, may sabi sa amin si Pastor, pupunta kami kay Pastor Belmonte. Mag-raise tayo ng commitment uli para sa lolo natin. Hindi na po issue sa amin yung pag-raise. Sanay na eh. Ganon din yan, parang hipon ka lang nun. Pag hindi ka sanay sa mainit, pero pag nasanay ka na ng pagbibigay, hindi ka nalulundag, hindi ka na masasaktan. Sanayan lang. And then later on, yung puso mo na itatama din ng Diyos. Di ba? Nakikita mo rin. Every time nagbibigay tayo sa Panginoon, tinuturuan tayo ng tamang attitude at kung paano natin tatratuhin ng Diyos ng tama na merong pagpaparangal sa Kanya. Di ba? Sabi nga di ba sa Matthew 6:21, for where your treasure is, there will your heart be also. Di ba? Ang kanyang pagbibigay ay lalo pang tataas habang ang kanyang kaalaman tungkol sa kay Kristo ay lumalalim sa kanyang pagmamahal. Kanya na, sabi rito, lumalakas sa bawat araw. Before I close, meron lang po akong gustong ipakita sa atin. Cheerful giving o giver,
then is a believer of Christ who, number one, give tithes. Meron ba nun, ate? Obediently. A believer of Christ must be a cheerful giver who give their tithes obediently. Amen? If you want to be a cheerful giver, then you give your tithes obediently. Kasi utos yun eh. Tama? Pangalawa, who give their increase lovingly. Amen? Number 3, who gives his first fruits thankfully. Mamaya may first fruits commitment. Pero mga kapatid, dyan pa rin papasok yung pasasalamat. Alam niyo po ba yung first fruits, thanksgiving lang natin yun eh. Okay? Ginagawa lang yung yearly. Kami rin po, meron po kami first fruits ngayong pong buwan. Isang buwan po namin pag-aaralan yun, then December, commitment. Pero yearly lang yan. Pero etong obediently and lovingly, dapat tuloy-tuloy yan. At ba din yung pagbibigay din natin ng first fruits, dapat hindi natin imimisyon. Meron kami member that time, na may siya po yung magte-testimony. Pag first fruits giving namin, hindi umaatin ng Sunday yon. Yung magbigayan na, uma-absent. Natatakot magbigay ng commitment kasi baka hindi niya maibigay. Pero alam niyo po, nung natutunan niya, abay pambira, hindi na namimiss. Minsan, siya pa talaga ang nangunguna when it comes giving. Kasi natutunan, humakbang. Huwag ka lang matakot. Di ba? Kasi minsan, ang tao, laging takot eh. Baka mawalan, maubusan. Hindi. Doon mo makikita kung paano kikilos ang Diyos sa buhay natin. Gives His sacrifice joyfully. Actually, iba pong lesson niya, sinama ko lang. Binigyan ko lang po kayo ng input dyan. Levels of generosity, tingnan natin. Luke 6:38. Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom with the same measure that ye meet with all, it shall be measured to you again. Ano po yung levels of generosity? Number 1, level number 1, command. Tithe. Amen? Obediently. That is, ano yan? Good measure. Tama po ba yun? Give your tithes obediently, good measure, tamang sukat. Okay? Ano po yan? 10% of your all income. Non-negotiable. Anong tawag po dyan? Command, level number 1, na dapat maunawaan natin. Kung may trabaho kang 5, dapat may kanya-kanyang tithes and offering yun. Amen? Kung 12 trabaho mo, ay mas maganda. Kung may hanap buhay ka pa, parang, pastor, paano kung mayroon akong babuyan? Kung ang bawat baboy manganganak ng tagli-5, o di isa ron sa Panginoon. Kung marami kang baboy, o di yung bawat anak niya, tagi-tagi-isa para sa kanya. Pastor, pagpusa. Huwag mo nang bigay kay pastor yun. Nadagdagan mo pa ng alagain eh. Yung mapapakinabangan sa church. Para sa temple pastor, ang daming alaga, puro pusa tayo rito. O puro po aso. Kung maganda naman ng breed, pwede naman ibenta yan. Di ba nung Old Testament, mga kapatid, gulay, tama ba yun? Tsaka hayupan, kasi pakinabang yon. Pero sa atin ngayon, pera na, mas magiging pakinabang yon. Pero kung meron ding gulay, halimbawa, nag-harvest ka ng gulay, gusto mong i-offering sa Panginoon, pwede naman. Kung gusto mo baboy, meron ka, dali mo rito. Kung matitiis nyo po yung amoy, tsaka ingay niyan. Kung merong bagong itlog, pisang itlog, o kaya itlog, pastor, meron pong itlog sa bahay. Nanganak yung aking mga manok. Ilalaga ko sa Panginoon. Wala namang masama dun eh. Amen? Diba? Kung yung puno nyo ng mangga, namuta, o kuhanin nyo 10%, bilangin nyo yung bunga. 10% eh. Diba? Kung gusto nyo, palay, o di bilangin nyo yung hibla nun. Ang problema po ron. Command, level number 2, honor. Ito po yung sinasabi ko po mga kapatid, yung ating offering. Ano po yan? Fresh down. Amen? Kumbaga, yung tinatawag na good measure, tapos didiinan mo pa. Press down. Yan na po yung higit sa tithes mo. Yan po yung mga kapatid, kung paano mo paparangalan ang Diyos. Kung gaano mo siya kamahal. Amen? Pwedeng mag-start ka sa 5%. And then later on, i-increase mo, maging 10%. Magkano pa rin matitira sa'yo? 80% sa 100% ng income mo. Halimbawa, estudyante ka, kuya, magkano baon mo?
Laki, kumbira. Kami 25 pesos lang. Okay, 100 pesos. Ang tithes niya, 10% is 10 pesos. Tama? Eh kung magbibigay din siya ng 10% sa kanyang love offering sa Panginoon, yung kanyang pagpaparangal, magkano pa matitira sa kanya? Malaki ba yung 80 sa 20 pesos? Ano mas malaki, 20 or 80? 80. Yung 20 sa Panginoon lang yon. Eh paano kung magbibigay ka pa ng first fruits? O palagay mo na, 5 pesos lang. 25, lahat-lahat na. Meron ka ng tithes, meron ka ng love offering, may first fruits ka pa, hinuhulugan mo. Magkano man matitira sa'yo? Mas malaki ba yung 25 sa 75? Mas malaki pa rin yung kanya. Tama? Yun yung principle. Kasi kala natin, pag malaki na yung binibigay natin, pag 2 digit, parang madaling bilangin. Parang hindi masakit. Tama? Eh, paano pag nag-3? Paano pag nag-4 digit? Paano pag nag-5 digit? Baka masakit na sa'yo yan. Pero lagi mo lang isipin, bakit ba ako nagkaroon ng 5 digit na pera? Bakit ba ako nagkaroon ng 6 digit? Nagsimula ka rin din sa wala eh. Gusto mong parangalan ang Diyos. Amen? Huwag mo isipin yung bagay na ibibigay mo. Isipin mo kung paano mo mapaparangalan ang Diyos ng tama sa iyong paraang ng pagbibigay, kung paano kanya pinagkatiwalaan. That is honoring God. Yun po yung pinag-usapan namin nung Friday eh. It's about honoring. Kasi kapag hindi mo na-recognize ang Diyos sa buhay mo at hindi mo alam kung paano siya mapaparangalan, when it comes giving, masasaktan ka. Kaya minsan maraming mga Kristiyano na o-offend sa giving eh. Hindi nila alam, yung pala yung susi ng pagpapala ng Diyos. Dapat ang pagbibigay, hindi na po dapat maging issue sa atin. Lalo na yung matatagal na sa church. Yung tumanda na, inugat na, hanggang namunga na, sabihin, nagkaanak na. Hindi na dapat maging issue. Bakit? Ang tagal mo na naririnig yun eh. Ang tagal mo na ano yung pangangaral na yan. Pero dapat wala nang issue doon. Kaya nga sabi ko, di ba, kapag ang mga magulang natutunan nila kung paano magparangal sa Diyos, ang ating mga anak, paparangalan din nila ang Panginoon. Kung paano ang mga magulang na magiging magandang halimbawa sa Diyos, susunod lang din yung ating mga anak. Kaya sa amin po, kahit baby, kuha na mo ng tithes yan. Kailangan nagbibigay. Meron siyang income, may mga lola, tsaka lolo, tito, nagbibigay sa... hindi naman niya alam kung paano gastusin yun eh. Ikaw magulang. Ituturo mo sa kanya, meron po kaming 1-year-old. Meron po sariling envelope. 1-year-old. Anak ng membro. Di naman namin membro, baby pa yun eh. Pero dahil gusto nilang parangalan ng Panginoon, at doon sa bata pa lang, nag-start na sila. Why? Si EJ po, nung baby rin, nung siya po ay may mga blessings sa kanya, iba yung envelope ko, sa envelope ni Mrs. pati sa kanya. Minsan nga, mas malaki pa offering niya sa amin kasi mas marami siyang pera kaysa sa amin. Napaparangalan eh. And that is honoring God. Number 3, level number 3, thanksgiving. First fruits, shaken together. Mula sa tamang sukat, then pressed down, and then shaken together. Talagang sisiksikin pa, kakalugin pa. Nakuha niyo po yan. Yun yung principle, mga kapatid ng Bible, the levels of generosity. Kumbaga, tamang sukat, okay na yan. And then, after nun, sisiksikin mo pa. Papaain mo, kakamayin mo, tapos, abay, pambira. Pag hindi pa nasiksik yun, ewan ko na lang. Mas lalong nagiging mabigat. Pero alam niyo po, doon sa paraan na yan, sa pagpapasalamat natin sa Panginoon, mas lalo mong ma-appreciate yung biyaya ng Diyos. Mamaya po may testimony pong mga member. And number 4, sacrificial giving. Ano po yan? Yung sacrifice running over. Alam niyo po ba, hindi na po dapat tayo, hindi na po aabot sa sacrificial giving ang simbahan o bawat mananampag sacrificial, masakit na yan. Ano po yung sacrificial? Nabigay mo na yung tithes mo, nabigay mo na yung first fruits mo, meron ka ng love offering. Yung sacrificial, labas na yun sa budget mo. Pero hindi na dapat aabot sa sakripisyo lagi. Kung maibibigay mo ng tama, yung mga tithes, yung love offering, yung first fruits mo, wala nang sacrificial giving na maranasan tayo. Nakuha niyo po yung punto? And that is the crown, yung running over. Amen? Pero minsan, ang nangyayari, puro sakripisyo lang eh. Baliktad eh.
sakripisyo na naman, sakripisyo na naman. Kasi hindi ka na magbigay ng tithes eh. Kaya akala mo, puro sakripisyo ka, puro sakripisyo. Kapag mali, yung paraan natin. Kapag ang isang mananampalataya ay sadyang sumuway sa Diyos sa biyaya ng pagbibigay, dinidishonor natin ang Diyos. Okay? Pinupukaw natin ang galit ng Panginoon, siya na napag-imbot pa rin, suwail at mapapataas pa rin at matigas ang ulo, at maaring hindi niya alam, ngunit ginagawa niya mismo ang kasalanan ng dyablo na humahamak sa Diyos sa pinakamataas na antas. Ngayon, pag-aralan mo ito. Kung ikaw ay ganitong uri ng mananampalataya ngayon, hinihimok kita na magsisi mula sa pagsuway na ito at kawalan ng pananampalataya. Isuko natin sa Panginoon, Pastor, mali po yung aking giving, paraan ng pagbibigay. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Iayos natin. Amen? Hindi kita napaparangalan ng tama ayon sa pinagkatiwala mo sa akin. Pwede mo pa namang ayusin eh. Tama? Pwede pa nating i-fix, pwede pa nating itama, and then subukan natin, humakbang ka lang. Hanggat hindi natin sinusubukan, hindi mo makikita kung paano kikilos ang Diyos sa bawat buhay natin, at ganun din sa iglesia. Amen? So dito ko po lang po muna tatapusin kasi mamaya po may second part tayo. Okay? So, ko-close ko na, Pastor? Oh, si Pastor Jen. Okay. Okay, meron bang tatlong tanong lang? 3 questions. Okay lang. Tatlong tanong. Anyone? Ayun, si Ate Kabing. Kunyari lang, o totoo, halimbawa. Kailangan mo rin kuwanan ng tithe kasi source. Kailangan nyo na po bang buksan? Kailangan nyo po bang tagabilang? Pwede naman po ako magbilang eh.